Chapter 10. Wow, mama sarap po ulam natin. Nakangiting sabi ni Zack. Ano meron? Masama bang magluto? Naimiwang ako sa harap niya. May nisabi po ba ako? Naimiwang din ito. Ikaw talaga. Humadjakik lang ito bagi tumalon pababa ng upuan, ang kasunamali ng bagsak ayon nauntog sa lamesa. Mama, umiiyak itong tumingin sakin habang hawak ang noo. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Nilapitan ko siya. Patingin nga. Tinanggal niya ang kamay niya at ayon namumula ang noo. Mama, masakit po. What happened? Napalingon ako sa nagsalita. Si Earl. Papa, untog po ako. Umiiyak nitong sabi. Masakit po. Nag-alala naman siyang nilapitan ni Earl at binuhat, stop crying young man. Opo. Tumahan ito pero humihikbi pa rin. I bought ice cream for you. Nakangiting sabi ni Earl kaya napangiti din si Zack, want some? Opo, mamaya na, sabad ko. Kumain muna tayo, nagluto ako. Opo, sabay nilang sabi. Tumalikod naman ako at wala sa sariling napangiti. Umupo na ako kaya umupo na din sila. Papa, bakit ngayon ka lang po umuwi? Nakangusong tanong ni Zack dito. Miss po kita. Nag-work si Papa. Tugon nito. I need to work hard for your future, ayokong maghirap ka ulit kayo ng mama mo. Okay po, thank you Papa. Love you. Papa's love you too nak. Tumingin sakin si Earl. Love you Floppy. Mabilis ko namang sinubo ang pagkain ko para mapigilan ang pagngiti ko. Papa, nikikilig po yan. Sabi ni Zack kaya sinaman ko siya ng tingin. Love you mama ko. Love you po, Pogi. How about me? Love manahimik ka. Inirapan ko siya pero ngumisi lang siya. Did you receive my flowers and chocolates? Seryosong tanong nito. Nagustuhan mo? Tumango ako. Thank you. No need, I'm your suitor. Nang matapos kumain ay nagtungo kami sa sala dala, ang ice cream, balak naming mag-movie marathon. Anong gusto niyong panoorin? Tanong ni Earl. Kahit ano po. Si Zack ang sumagot na busy sa pagkain ng ice cream. Isang romance movie ang pinindot ni Earl, nasa gitna namin si Zack na busy lang sa pagkain ng ice cream. Want some snack? Tanong ni Earl pero umiling ako. Zack. Busog na po ako. Tugon nito. Tumango lang si Earl, naramdaman ko ang pag-akbay sa akin ni Earl na pinabayaan ko na lang. Will you give me a chance? Pagsabay ni Earl sa sinasabi nung lalaking bida, want to be with you forever, I want to marry you, I want to grow old with you. Napatingin ako dito at nakatingin din ito sakin, seryoso ang mukha niya, habang may kislap ang mga mata. Yes. Pagsabay ko sa sinasabi nung bidang babae. Let's try again. Ngumiti ako kay Earl. Kita ko ang panlalaki ng mga mata nito. What? Wala namang masama kung subukan natin ulit diba? Gusto ko ring bigyan ng maayos at kumpleto si Zack. Nakangiting sabi ko. Kahit anong tanggi ko rin naman sa sarili ko, hindi pa rin kita makalimutan, mahal pa rin kita. Emma, kita ko ang pagbagsak ng mga luha nito, is this for real? Sinampal niya ang sarili niya. Thank you Floppy. Dumukwang ito at niyakap ako. Hindi ko sasayangin ang chance na ito. I love you my Floppy. Humiwalay ako sa yakap at pinunasan ang mga luha niya. Ang sweet na ng mafia ko na yan. I love you my Floppy, my woman, my wife. Unti-unti siyang lumapit sa amin, akmang maglalapat na ang labi namin ng biglang. Mama, natatae po ako. Napatikip ako sa ilong ko nang umutot si Zack. Mama, lalabas na. Ano ba yan Zack? Ang bantot. Tumayo ako. Fair na. Dinala ko siya palapit sa banyo dito sa ibaba. Sige na, ilabas mo na yan dito lang ako. Tumambay lang ako sa labas ng banyo. Floppy, nakangising yumapos sa bewang ko si Earl. We can continue our kiss now. Manahimik ka. Saway ko dito. Isa lang. Ngumuso ito. Please. Lumangaling nga ako sa paligid nang makitang walang tao ay mabilis kong hinalikan sa labi, si Earl. Thank you my Floppy. Sumubsob ito sa leeg ko. After we catch Ramiel, I will marry you. Mag-iingat ka lagi ah. Bahala ka, hindi mo ako mapapangasawa. Not gonna happen. Nasa ganun lang kaming posisyon hanggang sa lumabas na si Zack na nakahawak pa sa tiyan niya. Success. Dinag kong bulong nito kaya napatawa ako. My young man is done.
Lumayo sakin si Earl at binuhat ito. Want to eat again? Bukas naman po. Tugon nito. Papa, pwede po tabi-tabi tayo tulog. Tumingin sakin si Earl. Can we? Oo naman. Nakangiting sagot ko. Inakbayan naman ako ni Earl. Kasal na lang. Sobrang gone pala sa pakiramdam, kapag napatawad mo na ang mga taong nasaktan ka. Ang saya lang na napalaya mo na, ang sarili mo sa mga sakit na dinanas mo. Yung tipong wala ka nang iisipin at iintindihin. Huwag kang mukulat doon. Bilin ko kay Zack, opo, ulit-ulit. Ngumuso ito. Isasama siya ni Earl sa company, gusto din akong pasamayan ni Earl, pero tumanggi ako dahil balak kong mag-general cleaning sa bahay niya kahit malinis na. Don't worry, I will take care of her. Yamakap sa bewang ko si Earl, uuwi kami after lunch. Okay po, pakabait kayong mag-ama. Natatawang sabi ko, love you both. Love you mama ko. Ngumuso si Zack. Kiss. Yumukod naman ako at hinalikan siya sa labi. How about me? Bahagyang ngumuso si Earl. Kiss. Natawa naman ako at mabilis siyang hinalikan sa labi. Masyado ka ng inggitero Mr. Cameron. Ngumisi ito. Of course, Mrs. Cameron. Mamaya na pulandian, saad ni Zack. Sige na nga umalis na kayo. Mag-iingat kayo. Take care too. Tuluyan na silang umalis, ako naman ay nagsimula na sa aking gagawin. Papa, paglaki ko po, pwede niyo po ako turuan mag-drive? Zack asked. Syempre po dapat ibibili niyo din ako ng car. Sure, how many car do you want? I smiled at him. Syempre isa lang po, grabe ka naman po sakin, hindi ko kayang i-drive lahat yon. Okay, when we arrived to my company, all people looked at us. Of course we're same handsome and same outfit. Wow, papa sayo yan? He asked amazingly while pointing my company. Yes, I proudly said. And son, this company will gonna be yours. Yaman ng papa ko. He held my hand. Tere papa, pasok na po tayo sa loob. Good morning po. My employers greeted us. Good morning po. Zane greeted them. Galingan nyo pong lahat sa work. Morning. Of course they are shocked. This is my first time greeted them. We entered the elevator and pressed my floor. Papa, ito po office nyo. Nakangiting tanong ni Zack habang nililibot ang paningin niya sa loob. Mas malaki pa po ito kaysa sa bahay namin doon sa baryo. Sir, Ken entered. You have meeting. Tito Ken. Nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo po dito? Nagwo-work. He answered. Ha? Paano po yung work nyo sa barko? Dito talaga ako nagwo-work, joke lang yung barko na yon. Naglay ka. Pinanlakihan siya ng mata ni Zack. Sumbong kita kay mama ko po. Okay buddy. Ken tapped his head before looking at me. Sir, the meeting will start now. Okay. I looked at my son. Hintayin mo ako dito, huwag kang lalabas, okay? Yes pa dear. Umupo ito sa sofa. Maghihintay po ako dito. Good. I kissed his forehead bago lumabas ng opisina kasunod si Ken. We went to conference room. Mr. Seo. They greeted me. Sumenyas lang ako na umupo sila na agad nilang ginawa. Mr. Seo, someone manipulating our some brands. Mr. Dipon said. Ang daming ang nagrereklamo. Who's encouraged to other brands? I asked coldly. Me. He answered. Then solve that problem. I angrily said. Puro paarap kasi ang ginagawa nyo porket hindi ko kayo minomonitor. Sorry. You're sorry. Galit akong tumayo. Ayusin mo nyo yan or else I will fire y'all. Yes Mr. CEO. Nilayasan ko sila doon at bumalik sa opisina ko, pero napakunot-noo ako dahil wala na doon si Zack. Zack. Nakita ko ang isang sapatos niya sa lapag na agad kong pinulot. My phone suddenly rang. Where's my son? Easy Cameron. He chuckled. You know what, I want to kill him. He exactly look like you. Don't you dare lay your hands to my son. Want to save him. Papa. I heard Zack's voice. Shut up kid. Don't shout it at him. I shouted angrily. Tell me, what do you want? Bethany's grave, later. Then he ended the call. I looked at Ken. You know what you're gonna do. He seriously nodded.
Katatapos ko lang magluto ng lunch namin, actually nandito din si Jereen at tinulungan niya ako. Emma, hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos. Sabi nito, I just want to say sorry for what I've done to you. Believe me, wala kaming relasyon ni Earl, plano lang lahat yon. Okay na yun. Nginitian ko siya, wala na sakin ang nakaraan. You know what? Ken punched Earl for kissing me, alam mo kasi Ken is my fiancé. Kinikilig na kwento nito, di ba? Ang ganda natin. Kahit chubby tayo na bihag, natin ang mga gwapo na yon. Tama, parehas kaming natawa. Natigilan lang kami nang dumating si Earl na kasunod si Ken at parehas seryoso ang muka nila. Nasan si Zach? Tanong ko. He got kidnapped. Seryosong sagot ni Earl. That Ramil. Pakiramdam ko na ubos lahat ng dugo ko dahil sa sinabi niya. Ang anak ko. Earl, yung anak ko. Nagsimula na akong magpanik. Hindi pwede. Niyakap niya ako. Don't worry, ililigtas ko siya at iuuwi dito ng buhay. Earl, iligtas mo siya. Ayokong mawalan ng anak. Yes, Floppy, hinalikan ako nito sa noo. Diyos ko, wag niyo po sanang pabayaan ang anak ko. No matter what happens, stay here. Seryosong sabi ni Earl. Sumama ako sa kanya, nandito kami sa sementeryo. Ayaw niya akong isama pero nagpumilit ako, hindi ako makakampante kung nasa bahay lang ako. Please Earl, iligtas mo ang anak natin. Mangiyak-ngiyak kong sabi. I will save him. Hinalikan ako nito sa noo. I love you. Mag-iingat ka. Dinampyan ko siya ng halik sa labi. Kailangan dalawa kayong babalik ah. Opo, ngumiti muna siya sakin bago tuluyang umalis kasama si Ken. Huwag kang mag-alala, magiging ligtas din sila. Sabi ni Jereen. Panginoon, alam ko pong marami na akong hiniling sa inyo, pero hihiling po ulit ako, iligtas niyo po ang mag-ama ko. Huwag niyo po sanang hayaang mapahamak silang dalawa. Nataranta ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Kusang gumalaw ang mga paa ko at agad tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng putok. Zach! Earl! Sigaw ko. Bakit ka sumunod? May humila sakin. Ang kulit mo. Ken, nasaan na si Zach? Umiiyak kong tanong. Si Earl. I don't know, biglang nagpaputok sila Ramil. Tugon nito. Teka, yung asawa ko. Ha, naiwan ko ata. Bakit mo iniwan? Nanlaki ang mga mata nito at biglang inabot sakin yung baril. Pupuntahan ko lang si Jereen. Agad itong tumakbo, napaiyak na lang ako lalo, dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Nakadukmo lang ako sa pinag-iwanan sakin ni Ken, hanggang sa matapos ang putukan. Dahan-dahan akong tumayo at nakita ko si Earl na buhat si Zach. Earl, Zach. Agad akong tumakbo palapit sa kanila. Ayos lang ba kayo, anak? Bakit ka sumunod? Galit na tanong ni Earl pero hindi ko siya pinansin. Ang baby ko. Agad kong kinuha sa kanya si Zach. Zach, ayos ka lang ba? Mama, bad yung lalaki. Umiiyak nitong sagot, sinampal niya ako. Napatingin ako sa pisngi niya na namumula, putok din ang gilid ng labi niya. What a heartwarming scene. Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsalita at pumalakpak. Wow, ang ganda niyong tingnan. Naging alerto si Earl at tinago kami sa likuran niya. Sino gusto niyong mauna sa inyo? Tinutukan kami nito ng baril. Pwede namang sabay-sabay diba? You, mura sa kanya ni Earl. Huwag mong idadamay ang mag-ina ko. Huwag, tangina mo, yung kapatid ko nga dinamay mo eh. Biglang bumangis ang tingin nito. You killed my sister. It's not my fault, it's accident. Mariing sabi ni Earl. Pinatay mo pa rin siya. Kinalabot nito ang gatilyo. Agad hinarang ni Earl ang katawan niya. Earl, nataranta ako nang bumagsak siya. Tinamaan siya sa balikat. Bakit mo sinapo? Papa ko. Agad hinarang ni Zach ang kamay sa sugat ni Earl. Dami dugo po mama. I'm fine. Sabi nito at ngumiti. Don't cry. Hinarap ko si Ramil. Tama na pakiusap, di ba naging kaibigan mo din si Ezer? Shut up. Dahan-dahan itong lumapit sa amin. He stole my parents' attention, he stole my achievements, he stole the woman I love and he killed my sister. He deserved to die. Kayong pamilya niya. Ngumisi ulit ito bago kalabitin ang gatilyo. Sobrang bilis ng pangyayari, namalayan ko na lang na nakayakap sa amin si Earl habang may tumutulong dugo sa bunganga niya.
Nakarinig ulit kami ng putok at kasunod nun ay ang pagbagsak ni Ramil. Earl, ngumiti ito. I kept my promise, will you marry me? Oo naman. Sinapo ako ng mukha niya. Kaya mong tumayo. Tara na sa hospital. You're be beautiful. Pinunasan nito ang mga luha ko, take care our son. Hindi papa. Hagulgol ni Zack at niyakap si Earl. Ayaw. Dadalhin ka po namin sa hospital, wag mo kami ulit iwan. Di ba nag-promise ka? Kapag iniwan mo kami magagalit na ako sayo. Malapit na po school ko di ba po, sabi nyo ihahatid nyo ako ni mama. Don't cry young man, always mong bantayan si mama mo. Earl, wag namang ganito. Napahagulgol na lang ako. Ayos na tayo eh. Maayos na lahat, kaya tumayo ka na dyan at pupunta tayong hospital. Dahan-dahan itong bumagsak kaya lalo kaming napaiyak ni Zack. Hindi ayaw. Nagwawalang sigaw ni Zack. Papa ko, bangon po, papa. Earl naman, tumayo ka dyan. Mahal na mahal kita, pakiusap tumayo ka na dyan. Wag mo kaming iwan ni Zack. Umiiyak kong sabi, please. Nagjo-joke lang papa ko eh. Pinunasan ni Zack ang luha niya at ngumiti. Mama, wag kang iyak, alam ko po nagjo-joke lang si papa ko eh. Niyugyug nito si Earl. Tayo na papa, bahala ka, hindi na kita papansinin ulit. Zack, niyakap ko siya pero nagpapasag-pasag siya. Earl, tumayo ka na please. Mama wag kang iyak. Hindi naman patay si papa eh. Hindi niya tayo pwedeng iwan kasi nag-promise siya. I'm sorry anak.